Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Kami ay nasa bundok at mayroon kaming nakita dito na napakagandang marker. Ito ay nadaanan itong aming guide at itinuro sa amin. Kaya ito, aming pinuntahan kung legit marker ba talaga ang nakita niya. At ito, treasure inside the rock. Treasure on the spot. Ayan, circle na may dot sa gitna. At sa gilid nito ay merong parang tuka ng ng ulo ng manok or ibon. At meron ding malaking bato sa kanyang gilid. Okay, atin to bigyan ng ilustrasyon at bago tayo magpatuloy, paki-subscribe muna sa ating channel sa mga bago pa lamang para palagi kayong updated. At sa aking avid followers, shout out sa lahat ng ating mga katiyats dyan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao at sa ating mga katiyats na nasa abroad ngayon. Ingat kayo dyan mga katiyats sa abroad at sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Magandang buhay mga katiyats. Balik tayo dito sa signs at marker na nakita ni katiyats. At kasama ako dito nang puntahan namin to. Alright, so merong circle at instead na dot ang sa gitna ay ito pala ay parang arrowhead na gaganyan, no? So pointer siya. So ang ganitong sign ay treasure on the spot. Treasure on the spot. Ibig sabihin dyan lang, malapit lang, or dyan mismo sa bato. Ngayon, ang sikreto nito sa mga nakita akong recovered treasure, kapag nasa ibabaw ang bilog, and then may dot sa gitna, automatic na yan na treasure inside the rock. Sa loob ng bato. So dito lang sa loob niyan, ang box na maliit. Kapag mga ganyan, mga maliliit lang to na quantity, it's either ammunition box or it's either yung pouch, yung pouch na tela. Okay, tela lang ang noon. Wala pang plastic noon. 1944 ay walang cellophane, walang plastic. Kaya kung makakita kayo ng itong mga item na nakabalot sa plastic, ibig sabihin hindi yan World War II na item. Kasi ang plastic o cellophane ay naimbento yan 1950s pagkatapos ng giyera. Okay, kaya walang plastic sa panahon ng Hapon sa 1940s. Okay, so ito, kung sa ibabaw ang circle, ay automatic talaga na sa loob ng bato. Or kung manipis ang bato, halimbawa ganito ang purma ng bato, and then lupa na ito, and then may bilog sa gitna. So ito, mahirapan siyang ilagay ang item sa bato dahil manipis. Mahirapan siya isuksok sa loob ng bato. So ang mangyari niyan ay ihukay niya sa gilid and then ilagay sa ilalim ng bato. So dito ang item. So dito siya naghukay, yung Hapon. So ito na yung treasure under the rock. Itong dito sa kanan, malaking bato kasi ito, kaya treasure inside the rock. So ganyan ang pag-analyze. Kapag malaking bato, pwedeng nasa loob. Kapag manipis lang, malapad, ay under or nasa lupa, ibinaon sa ilalim mismo ng bato. Okay, pero dito ay kakaiba. Ito, dahil ang itsura ay ito, mayroon siyang pointer. Treasure on the spot nga siya, pero mayroong pointer, ibig sabihin ay nasa harapan ito. Hindi ito nasa loob, kundi nasa harapan mismo ng bato. So ang hukay ay dito. Pero treasure on the spot pa rin siya dahil diyan nga nakita. Kung saan nakita yung sign o marker, ay diyan mismo ang hukay.
So kung meron tayong ekwipo na heavy equipment, ay hukayin na lahat ang palibot ng bato. Pati yung kung saan ang bato nakalagay, malaking hukay, kasing laki ng swimming pool. Ganyan ang paghukay ng treasure, hindi yung 1 meter lang na hukay, hindi tatama yan. Malayong tatama kapag ang hukay nyo ay 1 meter by 1 meter lang or 1 meter in circumference. Halimbawa, ganito ang hukay nyo, 1 meter lang, di ba? So kasi nga diyan ng isang tao. Ayan, pero maliit ang tsansa na tamaan yung item. Kasi kung dito lang ang item nakalagay o kaya dito, ay hindi nyo siya matamaan. Kasi kung didiretso pa kayo sa malalim, ay hindi nyo talaga natamaan itong dalawa. Pero kapag malaki-laki, halimbawa 3 meters na ang circumference ng hukay, so malaki na ito, so tinamaan siya. Sa kabila, tinamaan din. Kaya nga lang kapag malaking circumference, ay malaking trabaho. Ganyan talaga. Hindi basta-basta makuha ang Yamashita treasures nang hukay lang ng parang naghukay lang ng ng atabay. Kasi ang naghukay niyan ng ibaon niyan ay hindi isang tao lang. Karamihan naghukay niyan ay isang squad Isang squad o minsan isang platoon, so marami talaga ang naghukay. Kaya ang hukay nila noon ay malaki. Ang style ng Hapon sa paghukay ay B-shape, pa ganyan, no? Ito yung lupa sa ibabaw. And then, ihagdan-hagdan nila yan, pa ganyan, no? Bago ilagay dito sa baba. Ganon din sa kabila, hagdan-hagdan yan. Kasi dyan bumababa ang tao na magdala ng ibabaon dito. Pero ito'y disenyo, ang ganito ng medium deposit o medyo marami na. Yung marami silang ibinaba. Kaya may hagdan-hagdan siya at naka-letter B. Para hindi na sila gagamit pa ng kahoy na hagdan or lubid. So ito na yung pinaka-shortcut nila na paghukay. So letter B-shape siya. Pero may hagdan. Pero ito ay para sa mga malaking deposito na disenyo. Ang giveaway ay diretso lang talaga yan. Katulad dito sa kabila, diretso lang siya. At pwedeng 2 tao lang ang naghukay sa giveaway. Itong sa kanan, ito ay malaki na deposito to. So kapag malaki, maraming ibinaon, so maraming baba akyat. Kaya kailangan nila ng hagdan. So yan, mga katiyats, ang tsansa. Kailangan talaga malaki ang hukay, malaki ang opening. Okay, so dito, ito yung treasure in front or treasure under. Sa harapan lang niya pero malapit lang talaga. So pinakamalayo na distance niyan ay 3 meters lang. Pabalik sa bato, so 0 to 3 meters ito. 0 to 3 meters distance sa harapan ito nitong sign ng hukay. Pero kung dot itong sabihin natin dot yung nasa gitna, halimbawa ito, kung ito'y dot, ayan, at may bilog, so pwedeng treasure inside yan kasi sintro siya So kung sintro, nasa bato kasi sintro, wala siyang puntahan na iba. Okay, papunta tayo sa ito yung sa gilid niya So ito yung supporting sign na nagsasabi na dito yung dito banda yung circle na may ganyan. So ito napansin nyo mga katihets, ulo ito ng ibon na kaganyan, no? Ulo yan ng ibon, merong dot. So ibig sabihin sa banda rito, sa bandang
Kung wala tong dot, dito yan sa baba. Pero merong dot, ibig sabihin ng item ay banda sa may ulo ng ibon. So dito sa may ulo ito. Kaya ito down, ito sa may ulo ay pwede ring kinuha niya sa may mata. So may mata dito, connection, connect dito sa dot. So tumama sa banda rito. So itong sign dito na may arrowhead under ay ito rin ang tinuturo. So ito'y supporting sign siya dito sa circle. Ayan, so walang kawala. Dito talaga ang hukay natin kapag ganyan, mga katiyats. Alright, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat, at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated at para lalago ang ating channel, kasi medyo matamlay na tayo ngayon, mga katiyats. Hindi na yata naghukay ang ating mga katiyats. Ganyan talaga, tigil lang tayo sa paghukay kung makakuha na tayo. Pero kapag hindi pa, ay huwag kayong tumigil hanggat kaya pa. Dahil kung hindi tayo maghanap, ay hindi natin makikita, di ba? In the greater risk, there is always a greater rewards. Yan ang kasabihan. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.